Magandang araw, magandang hapon at magandang gabi sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundong ito, sa Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga po sa inyong lahat. Muli po nagbabalik Coach Oli, News PH o Coach Oli na lang. Huwag pong kakalimutan. Ah, kailangan pa bang i-memorize yan? Unang-una po, pagpasok pa lang like agad, no? Konting lambing lang naman po yan. At doon sa mga hindi pa po natin subscriber, konti na lang po. Kalahating milyon na tayo. Baka pakicheck naman po. Kung hindi pa kayo kasama dyan sa kalahating milyong subscribers, no? So sana maabot na po natin yan this month. Pakicheck nyo nga. Kung hindi pa, konting lambing. Baka pwede po tayong mag-subscribe. Okay? Ito po ang ating magiging topic ngayon. Ito ang matinding balita sa araw na ito. Torre, panduwag ang sagot. Umatras na. Uy, natakot ata. Mag-asawang Marcos, puro kahihiyan ang ginawa dyan sa Amerika. May kahihiyan na naman ginawa Marcos sa Amerika. Pangatlo, BBM, defensive ang dating. Tingnan nyo papakita ko sa inyo yung mga sagutan niya. At pang-apat, eto matindi. Baha, kasalanan ng Duterte Black. Hindi lang si Duterte. Duterte Black na ang may kasalanan ng baha. Matindi. Hindi pinaligtas si PRRD, pati Duterte Black. Damay. Okay. Hindi na po natin pagtatagalin. Sisimulan na po natin agad-agad dahil kay Coach Oli, bida ang balita. Eto. Pag-usapan natin, Torre, aatras na sa hamunang suntukan. Baste versus Torre. Panduwag yung sagot ni Torre. Mamaya, pakinggan natin. Okay. Dura Torre, Mr. Torre, sanay na ako sa iyo. Kasi matapang ka lang naman, we have the position pero kung suntukan tayo, alam ko makaya, bita. Handa si Philippine National Police Chief Police General Nicolas Torre III para sa isang boxing match kay Acting Mayor Baste Duterte. Ayon kay General Torre, sa halip na magpalitan ng salita sa social media, Itong UNTV ang ingay ng background. Sige, tuloy. Pati ba naman yung pinagpapansin mo pa? maaari Sige. namang magdao sila ng 12 rounds charity boxing match sa linggo, July 27. Naghamon siya ng suntukan. And sa atin naman, whether he's serious or not, sa atin, let's just put this on a better use. Kung yan ang gusto niya, madaling pagbigyan yan, boxing na lang para madaling iset up. At gawin natin this coming Sunday, 9 o'clock. I'll be there in Araneta. I'll ask Araneta to set up a boxing ring. Hopefully, they will oblige. Kung wala naman, di maghanap tayo ng kung saan gym ang gusto niya. Ang tanging nais ng PNP Chief, sana ay mayroong mag-sponsor para kumita sila na siya namang itutulong sa mga nasalanta ng bagyong Krising sa iba't ibang panig ng bansa. Siguro you can find sponsors. Per round, may mag-sponsor. So, let's place their merchandise before each round. So, 12 rounds para medyo marami-rami ang sponsor at marami tayong ma-erase na pondo. Depensa pa ni Chief PNP, hindi sa pinapatulan niya si Acting Mayor Baste. Subalit isa na rin itong magandang pagkakataon para makatulong sa mga sinalanta ng bagyo. Pero tamang-tama dahil marami ang nasalanta ngayon ng bagyo at baha. Maybe we can use this moment or this opportunity to raise funds in a charity boxing match. This coming, kung para mabilis, this coming Sunday sa Araneta. Ayun. Kaya dyan. Hanggang dyan lang po muna tayo. Lagay lang natin ng magandang background picture. Okay. Ayan. Ito, tatanungin ko po kayo mga kalalakihan. Okay? Isasabihin ko po ang opinion ko at tingnan nyo po kung sang-ayon kayo. Para sa akin po, duwag to si Torre. Yung sagot niya ay panduwag. Coach Oli, lumaban na nga ng suntukan, lumaban na nga ng boxing, panduwag pa. Tingnan nyo sige, gusto ko mag-react yung, basta wala tayong personalan, okay? Bibigyan lang natin ng komentaryo kasi tayo naman ay lalaki, napagdaanan natin to nung high school, nung college, di ba? Alam natin yung mga ganyang hamunan ng suntukan, di ba? Alam natin yan. Tayo tumanda na dyan. From
Elementary, all boys kami. High school, all boys kami. College, all boys kami. Claret, San Beda, all boys yan. So alam ko yung hugot nitong mga lalaki. Pero syempre gusto ko marinig yung side ninyo, lalo na yung mga kaedad ko, kung sang-ayon kayo na panduwag yung sagot ni Torre. Okay. Sasabihin ko bakit panduwag ang sagot ni Torre. Kasi gusto niya sa Araneta. Gusto niyang pakinabangan yan. Alam niyo kung matapang si Torre, meron siguro mas magandang sagot. Diba? Eto, alam to ng mga kaedad ko. Yung talagang, alam mo kasi kung yung tao matapang eh. Alam mo kung matapang yung sagot. Ang dapat na sagot ni Torre, sige, suntukan tayo. Pasok nyo kami sa isang kwarto. Walang armas. Walang ibang manunood. Walang bodyguard. Kami lang dalawa. Mano y mano. One-on-one. Square ang tawag dyan. Square. Kami lang. Tapos, pag may tumba na, saka na lang lalabas yung isa. Diba? Yan ang tunay na matapang. Hindi mo kailangan ipangaladkaran. Ito lagi ko sinasabi. Hamunin ako ng suntukan ni Pacquiao, lalaban ako. Hamunin ako ng suntukan ni Tyson, lalaban ako. Bakit? Pagkakakitaan ko eh. Kada suntok nun, sisingilin ko yun. O, di ba? May kita eh. May pakinabang. I'm on the winning end. Kahit bugbugin ako ni Pacquiao, kahit bugbugin ako ni Tyson, makikinabang ako ron. Hindi dahil matapang ako kaya ako lalaban kay Pacquiao. Hindi dahil matapang ako dahil kaya ako lalaban kay Tyson. Hindi sa ganun. Dahil kikita ko eh. Ano man mangyari sa akin, buhay na yung pamilya ko. Tama or tamang-tama. Hindi po yun sukutan ng ano. Kasi yung gusto nito, pansinin nyo naman. Ito si Torre, saan ba na-discover to ni Marcos? Sa road rage lang yan, di ba? Naalala nyo, itinibi niya yung kalbo na nanutok ng baril sa isang nakabisikleta. Di ba parehas duwag? Makabaril ka, tututo ka ng wala namang baril. Di ba? Tapos pinapreskon niya. Nag-resign pa nga yan eh. Naalala nyo yun? Pinaalala ko lang doon sa mga hindi nakakaalam. After nun, napaghalataan natin mahilig sa TV to si Torre. Kaya nga siya dyan na-discover. Mahilig to sa TV. Dalin mo yan. Yan ang panghuli mo kay Pastor Kibuloy. Kasi bakit? Maraming magko-cover doon. Maraming vlogger. Maraming TV. Pag nagstay ka ron 16 days, harasin mo si Pastor Kibuloy, may TV. Mahirap kaya yung assignment na yun. Bakit? Nakakahiya eh. Mambababoy ka ng reliyon. Walang dignidad yung assignment na yun. But because, eto si Torre, alam mo, mahilig sa TV. Sa anuhin niya yan? Talagang tatanggapin niya yan. Bakit? Makikinabang siya eh. Baste, ito for sure to. Baste will be the next president. Maybe not 2028, but the next president. But Baste will be the future president of the Philippines. Guaranteed po yan. Wag lang siya magkaroon ng major palpak. Maybe after BP Sara, he will be the next president. I don't know. Okay, we don't know yet. But bata pa yun eh. For sure. Magkakaroon to ng higher office. Maybe president or vice president. Gusto nito eh. 'Di ba? Gusto nitong pakinabangan yung TV mileage. Gusto kita mo, ang ano niya pa is para makatulong doon sa mga nasalanta ng bagyo. So, alam naman natin ito'y tatakbo for national position sa 2028. Marami na pong nagsasabi niyan. Actually, kumakalat na po yan eh. So, lahat ng magpapasikat sa kanya, papatulan niya. Yun ang gusto nito eh. Hindi yung tapang. Ang gusto nito, yung magpapasikat sa kanya.
Sobrang sikat ni Baste. Especially ngayon na nakakulong si PRRD. Duterte ata ito. At ang sinasabi na talagang katulad ni PRRD ay si Baste. Kaya gustong sakyan nitong mama na to. Alam mo kung ang ipagmamalaki nito, tapang, pumatol ka dun sa hindi sikat or kasing sikat mo or above ng kasikatan mo lang. Bigyan ko kayo halimbawa. Si Jay Guevara ng Banateros, hinahamon to. Di ba? Yun, fair enough. Wala kang pakinabang makukuha ron kay Jay Guevara. Talo or talo ka lang dun Kahit manalo ka, talo ka. Dahil for sure, kahit manalo ka, bubugbugin ka nun. But I doubt kung mananalo ka kay Jay Guevara. Yun muna ang gawin nyo. Kaya nga tulungan nyo ako Sa naniniwala na panduwag yung sagot ni Torre, hinahamon to ng isang Banateros, si Jay Guevara, ikalat nyo. Ikalat nyo po. Kung gusto nyo, yung patas, di ba? At saka sabi nga ni Jay, hindi na boxing. MMA na, walang gloves. Suntukan talaga. Suntukan kalye, wala nang araneta. Ano to? Kita nyo lumalabas ang ugali nito si Torre? Kung mahilig sila sa trial by publicity, hanggang sa suntukan gusto ng TV, hanggang sa suntukan gustong pagkakitaan, kahit sabihin mo yung kikitain ibibigay mo sa mga nasalanta ng baha, imposibleng walang magbibigay sa iyo ng ano. Baka, eto okay, hindi ko kayo pinagbibintangan, pero posibleng bigyan ka ni Bongbong, matuwa sa'yo. Posibleng bigyan ka ni Tamba, matuwa sa'yo. Kasi kahit bugbugin ka ni Baste, nakuha nila yung gusto nila Dahil kahit manalo si Baste, magmumukha siyang tanga rito. Dahil pumatol sa'yo Ako yun ang tingin ko talaga dito So si Baste, manalo matalo, talo siya. Si Torre dito, manalo matalo, panalo siya. Kikita to, marami na namang kikitain. Tapos may TV time. Kikitang-kita mo, di ba? Yan ang style ng mga tao ni Bongbong. Tapos alam nyo gusto niya? Sa linggo pa. Kinabukasan, SONA. Alam naman natin na gusto talaga nilang pagtakpan yung SONA. Alam nyo kung bakit? Wala naman siya masasabing mabuti sa SONA Wala. So, para mapagtakpan mo yung kapalpakan ng SONA, etong napakalaki. Linggo, tapos Lunes, SONA? Tama ba? SONA na sa Lunes? Di win-win situation. Matutuwa ngayon si Bongbong. Mapapagtakpan yung mga katangahan kong sasabihin kasi puro naman pangako lang yun, walang laman yun. Dalawa lang yan. Kung talagang tapang ang pinaglalaban mo dyan, Torre. Una, kalabanin mo muna si Jay Guevara ng Banateros. Suntukan kayo. Wala nang TV, wala nang araneta. Sa kalsada, choose your kalsada. Basta walang barilan Huwag kang magsusumbong sa mga pulis mo. Baka sumbongero ka Baka kasuhan mo si Jay. Baka butasan nyo. Baka taniman ninyo. Baka maghalukay kaso kayo. Di ba? Or, suntukan kayo ni Baste. Ako payo ko lang Sa loob ng kwarto. Kayo lang dalawa. Walang nanonood. Walang cheering squad. Hindi ako papayag. Kung ako si Baste, hindi ako papayag na yung suntukan natin pagkakakitaan mo. Hindi ako papayag yung suntukan natin yan pang magluklok sa'yo bilang senador sa 2028. Hindi ako papayag na makakauna ka sa akin dito. Kaya suntukan na lang kayo sa kwarto. Yung unang makalabas, yun ang panalo. Yung nakabulagta sa loob, yun ang talo. Ngayon, hindi ko sasabing tama ako, pero
Yung mga kalalakihan, sangayon ba? May yun ang tapang. Hindi mo kailangan na, sus, TV, Araneta. Pwe! Hindi ba? Papagsamantalahan nyo pa yung sitwasyon. Ito si Torre talaga. Parehas kayo ni Boying, mukhang TV. Oh. To raise funds in a, charity boxing match. This coming... Di ba, sino lalabas na ay, si Torre, mabuti ang loob doon sa mga nasalanta. Oh. Kahit mabugbog ka ngayon, magiging senador ka sa 2028, baka magkurakot ka doon, sulit na. Bilyon, pork barrel pa lang. Hindi ko sinasabi mangungurakot ka. Posible. Oh. Kasi kahit nga nakakahiyang utos sa'yo, ginagawa mo eh. Yung kumita ka pa. Di ba? Ako suggestion ko lang. Kung gusto mo pala mag-raise ng pondo, kayo ni Bongbong magsuntukan. Bibenta namin. Ang buong DDS magbebenta ng ticket. Oy! Manunood kaming lahat. Suntukan kayo ni Bongbong. Mas kikita yun. Sigurado ko. Kada suntok mo kay Bongbong, baka hindi lang per round ang bayad. Baka kada suntok mo may sponsor. Kung ang hanap mo lang ay matulungan yung mga nasalanta ng bagyo. No, gawin nyo yan. Sige. Diba? Sang-ayon ba kayo sa akin mga DDS? Magsuntukan sila ni Bongbong. Kada suntok sa muka, yung dumudugo. Huwag naman. Yung medyo nagba-violet. Boxing hindi ko wala po tayong death threat dito. O grave threat, boxing po, sa ring, Araneta. Gusto niya Araneta eh. Walang grave threat doon Boxing sila. Kada suntok, kukuha tayo ng sponsor. May magbibigay ng pera para sa mga nasalanta ng baha. Ewan ko lang basta ako kay Baste, hindi ako papayag ng ganyan. Lalaban. Payag. Pag dalawa sila sa kwarto. Pagkakakitaan mo, gagawin mo kaming clown. Ikaw mukha ka ng clown. Kung ako na maitsura ni Baste, gagawin mo akong clown. Kung kamukha ko si Baste, babasagin mo mukha ko. Pagpapalit ko sa'yo, kamukha ka ni Diwata. Hindi na. Diba? Hindi. Mas masikat ako sa'yo hindi ako papayag. Kung ako si Baste. Kung ako naman si Baste, kung ang lalabanan ko sa boxing si Tyson, okay lang. Sikat yun Makikinabang ako maraming pera yun. Kada suntok nun may bayad. Ikaw wala. Tingnan mo yung itsura mo. Kung ako si Baste, black kaya mo ako 4. Black kaya kitang 4, hindi pa halata. Kulay mo pa lang, hindi na mahahalata Diba? Kung ako si Baste, gagamitin ko na yung itsura ko sa chicks. Ay, hindi. Joke lang. Joke lang. Ayoko ng chicks. Ayoko rin ng boys. Joke lang yun. Diba? Kung katulad ko si Baste, gagamitin ko na sa kabutihan kaysa makapagbasagan ako ng mukha sa'yo. Kaya nga yan ang hamon ni Jay sa'yo Patas kayo sa mukha. Galing kay Jay yun Hindi sa akin. Patas. Kayo magbasagan ng mukha. Payag ka? Kayo ni Jay Guevara? Kung para mabilis, this coming Sunday sa Araneta, 12 rounds, pwede. 12 rounds sa sundukan para maganda. At para medyo marami-rami ang ma-raise natin. May mensahe. Alam mo, kahit 12, hindi ka aabot 12 rounds. Sa totoo lang, doon sa mga nagbo-boxing, alam nyo bang how tiring is yung 3 minutes? Hindi ka tatagal ng... Maswerte ka tumagal ka ng 5 rounds kay Baste. Maniwala ka sa akin. Kakalog yung tuhod mo. Din si General Torre sa mga bashers at mahilig magkomentaryo sa social media. Mag-donate sila para maka-raise tayo ng pondo. Sige. Yung i-donate, dodoblehin namin. Kayo ni Bongbong magsuntukan.
Agree sa mga DDS dyan. Taas ang kamay na agree, magdo-donate. Kung sila ni Bongbong ang magbo-boxing. Pay-per-view. Bukas alas 9 ng umaga, sisimula na daw ni General Torre ang pag-iinsayo sa boxing gym ng PNP para sa pinaghahandaang laban sa linggo. Wala pang bagong pahayag si Acting Mayor Baste kaugnay sa usaping ito. Leia. Alam mo, pero ito naman reality. Malakas ang resistensya nito ni Torre kasi nakita ko rin naman to nagja-jogging, dala yung baril, kahit ang baho-baho na niya, nakaka-jogging pa rin. Malakas ang resistensya nito. Kaya lang, iba pa rin yung bata. Diba? Tapos, manipis to si Torre eh. But anyway, di natin alam kung may training si Torre ng... hindi naman barilan ng laban eh, di ba? Hindi naman patayan ng ng nakatalikod eh, ang laban. Hindi naman, wala namang armas. Di ba? Wala namang armas ang involved. So, siguro, hindi natin alam kung may armas, baka lumusot si Torre. Yan. So, tulungan nyo ako. Ikalat nyo to kung kayo'y ikalat nyo tong video na ito kung sang-ayon kayo na mauna muna sila ni Jay Guevara. Pag pumasa siya kay Jay Guevara, saka dyan. Or sa kwarto. Sa kwarto kayo magano. Kayong dalawa lang. Pagka may bulagtana, saka nalalabas yung isa. Diba? Yun ang totoong tapang. Diba? Sa ngayon, mga kalalakihan. Okay, next topic po. Eto, pag-usapan natin, isa na namang kahihiyan. Kayo, Marcos, wala na kayong ginawang mabuti sa Pilipinas. Kahihiyan na naman ang inabot ng Pilipinas sa inyong mag-asawang Marcos. Panibagong kahihiyan to Pasok! Tila sobrang deado ang mga Pilipino. Ito ang hinaing ni Senador J.V. Ejercito sa napagkasunduang taripa sa pagitan ng Estados Unidos at Pilipinas, kung saan 19% na taripa ang ipapataw sa mga produkto ng Pilipinas na ipapasok sa United States, habang open market o 0% ang taripa sa US products na aangkatin sa bansa. Ayon kay Senador J.V., akala nito ay Little Brown Brothers ang turing ng mga Amerikano sa mga Pilipino. Ngunit bakit anya tila laging naiisahan ng mga Pinoy sa mga ganitong usapan? Aniya, sana ay gawing patas man lang kung tunay nakakampi ang tingin sa Pilipinas. Yun. Dito muna tayo kay JB. Sakto yung sinabi niya. Akala ko ba Little Brown Brother ang tingin nyo sa amin? Akala ko ba kapatid ang tingin nyo sa amin? Meron bang ganong kapatid? Meron ba namang kakampi ganon? Halimbawa, di ba? Kami sa Banateros, 19% sa iyo, akin 1%. Ay 0%. 'Di ba? Magkakampi ba yang ganyan? Ito pa ang nakakatawa. Si Marcos, proud na proud pa siya doon sa ginawa ni Trump na in-announce na he's a great negotiator. Alam mo, nakakahiya si Nakakahiya si Bongbong. Yung tinawag kang great, good negotiator, tapos ang papasok na produkto ng Amerika sa Pilipinas, walang taripa. Tayo, ang papasok na produkto natin sa Amerika, 19%. Nabawasan lang ng 1%. Pero sa katunayan, sabi nga parang nung mga nakaraang ilang buwan, nasa ano pa lang yan Parang tumaas pa, parang nasa 15 lang ata. Ginawa lang 20 para kunwari pag binaba ng 19 mukhang okay. Alam niyo yung mga nagse-sale sa mall, tataasan lang yung presyo para pag nag-sale, kunwari nakamura, pero hindi naman talaga. Parang ganito daw ang ginawa dito kay Bongbong. Parang ginisa sa sariling mantika. Ito naman si Bongbong tuwan-tuwa. Nagmukha talagang tanga Pilipino dito. Kasi isipin mo, representative nyo yan Amerika, presidente, whether we like it or not. Kahit hindi ka man sang-ayong presidente kay Bongbong Marcos. They thought that we are stupid. They thought that we are weak. Kasi pinaglaruan siya talaga ni Trump.
Sarcastic yun. Di ba sa inyo, halimbawa, bigyan ko halimbawa, sa inyo magtotropa, may dumating, ang baduy-baduy, ay, ang ganda ng forma mo. Oh, the best to sa grupo namin pumorma. O kaya doon sa grupo nyo may pinakapangit. Alam mo, sa grupo namin, ito pinakapogi. Oh, isa. Hindi po sa nangiinsulto tayo, pero meron tayong ganung mga kagrupo, di ba? Lagi nating niloloko, yung pagtipong pag wala siya, hindi masaya. Oo. Kasi siya yung pinagtatawanan eh. Di ba? Oo. Tapos pupurihin mo, gustong-gusto niya pa yun. Oy, ang payat-payat mo na. Sa grupo, ikaw ang siya ang pinakamalaki. Payat. Ganyan po ginawa kay Bongbong. Meeting ng presidente, pinaglaruan si Bongbong. Meeting ng presidente, ginawang tanga si Bongbong. Ito mas nakakatawa. Yung mga kakampi niya, meron siya mga pinklawan na naging pula. At saka yung mga media, binibuild up. Alam mo, nakakatawa. I mean, yung nangyari doon sa Amerika, yung meeting na yon, hindi mo nga masasabi na sakto. Okay naman. Lugi lang tayong konti. Hindi. Talagang nakakatawa. Nakita nyo ba ginawang tanga ni Trump si Bongbong? Hindi niya lang madiretso, sinabi pa niya eh. Oh, nagpapasalamat ako doon kay Bongbong na ang daming kasama. Takot kasi yan, kaya maraming entourage. Diba? Oh, isa pa, meron kayong barkada, ganyan. Naku, minabalitaan ako, hindi ko na sasabihin kung saan. Inimbita sa isang formal gathering. Aba, ang dala isang barangay. Siya pa ang tumira ng leksyon. Pambira. Ganyan po si Bongbong. Ang daming dala. Kayo mag-asawa, wala na ba kayo talagang gagawin sa Pilipinas kung hindi kahihiyan? Yung asawa mo, di ba, may kasama, asawa ng namatay na nagko-cocaine. Nasa entourage ni First Lady Lisa, umamin na nagko-cocaine, nag-EMJ, at nag-iinom. Asawa nung namatay, nagumamit din. Nagko-cocaine sa ibang bansa. Entourage ni Lisa. So ano tingin ng mga Amerikano sa atin? Addict. Tapos, weak. Luto ang utak kaya pwede mong ikutin. Whether we like it or not, ganyan ang tingin. Ang masama nito, ininsulto pa. Adding insult to injury. May sugat na, nilagyan pa ng asin. Tumba na, tinatadyakan pa. Ganun ang ginawa ni Trump kay Bongbong. Ito, media. Ang natatawa ko naman sa media. Pinaglalaruan si Bongbong. Pinupuri pa. Naman, hindi ba kayo marunong bumasa ng sitwasyon? Kahit grade 2 makikita, ininsulto talaga si Bongbong doon. Isipin mo, zero tariff sila dito sa atin. Tapos pag tayo 19, hello! Hindi ba kayo tanga? Pero isang kinagandahan yan, tatamaan daw yung mga sasakyan. No, magmumura yung magmumura yung Ford. Oh. Kaya American, pag dinali dito Ford, o di magmumura yung Raptor. Diba? Hindi. Ano pa bang magandang produkto nila doon? Mustang. Oh, yun. Tunay na kakampi ang tingin sa Pilipinas. Sinabi naman ni Senador Amy Marcos na kailangan pa niyang makita at mabasa ang buong kasunduan. Ngunit ayon sa presidential sister, kahit sinong tanungin, eksperto man o karaniwang tao, ang 19% na taripa para sa Pilipinas habang zero tariff sa US ay walang dudang hindi ito panalo para sa Pilipinas. Nakita niyo yung statement ni Amy? Pambira. Yung statement mo, Amy, pang-loyalista. Talaga bang DDS ka?
Ano ba ibig sabihin mo, coach, pag DDS sisiraan ng gobyerno? Hindi. Ang DDS sasabihin mo, black is black, white is white. Ano sinasabi mo? You are just stating the obvious. Yung wala nang kawala, inulit mo lang. Pero wala kang pahayag na lihiti mo na may pakinabang. Ang bihira. Kayo mga Iminatics, may mga kaibigan ako. Kayo mga Iminatics, galaw-galaw. Pambihira. Sabihan nyo naman to. Hindi ko kasi pwedeng tanggapin. Meron kasi akong mga nakakausap. Sabi, alam mo, Coach Oli, hindi mo naiintindihan eh. Mga pamilyang ano yan. Di ba? Siyempre magkapatid, alangan namang magsiraan sila. Excuse me po, unahin ninyo ang trabaho nyo bilang senador. Kung gusto mo maging brother's keeper, ikaw ang tagapagtanggol ng kapatid mo, o ayaw mo magkasira kayo ng kapatid mo, for the sake, kasi sinasabi, for the sake of nung nanay. Siguro pag namatay, saka sila, naku, alam ko na yung mga pangakong Marcos, budol-budol yan, pag namatay, iba naman ang excuse. Kung gusto mong ganun, umalis ka bilang senador. 'Di ba? Maging tagapagtanggol ka na lang o maging sister ka na lang, ate. Pero bilang senador ka, walang kapatid. Pag mali, mali. And we expect better than that, Aimee. Kasi ang sinasabi ko sa inyo, yung mga statement na ganyan ni Aimee, safe statement eh. She is just stating the obvious. Oh. Ngayon, kung ayaw mo umalis bilang senador, umalis ka na sa Duterte Black. Hindi ka namin kailangan. Umalis ka na dyan sa pagiging kunwari DDS mo. Kung ang gagawin mo, puro ganyan. Kaya namin sabihin niyang sinasabi mo ng mga vloggers. Pambira ka, Aimee, oh. Budol ka rin eh. Para naman kay Senador Panfilo Ping Lacson, ang mga naturang taripa ay hindi pinakapatas na kasunduan sa pagitan ng dalawang matagal ng magkaibigan o magkaalyadong bansa. Yun, ang ganda nung sinabi. This kind of statement should come from you, Aimee. Ito ito pang nagbukang DDS eh. Okay, hindi ibig sabihin DDS ay sisiraan yung gobyerno. Ibig sabihin, yung totoo sasabihin. Mas mukha pang DDS to si. Tandaan nyo, tumakbo to sa partido ni Bongbong Marcos. Alyansa to eh. 'Di ba? But look at the statement. Black is black, white is white. Oh, 19 versus 0 tariff is definitely not the most fair deal between decades-old friends sa buong negotiation ng Pilipinas at US sa tagal na nilang magkapatid, mag-allies. Hindi, ito ang pinakamasama. Hindi magandang deal. Parang sinabi niya, Marcos, hindi maganda. Ang tagal na natin eh. Ang tagal na nating allies ng magka-allies tayo ng US at Pilipinas. Yadong bansa. Dagdag pa ni Lacson, ito ang pinakamalaking insulto ng isang host na bansa sa bisita nito at panahonaan niya parating na ng Pilipinas. Ayan the worst insult that the host, the worst, ibig sabihin niya yung the worst insult that the host, the worst nang nagawa ng isang Amerika sa mga bansang kausap niya. Kaya nga sabi ko, hindi insulto yun eh. Itong media, itong mga political sinasabing expert, meron pang isa yan dyan sa sa isang mainstream media na kilalang na parang bakla. Na pinklawan. Pero halatang-halatang bayad ng nila tamba. Halatang-halatang nasa pula. Kaya na mag-isip kung sino tong bakla na ito. Pa-English pa, wala naman lamang ang utak. Nabilib pa rin sa pinopromote pa, parang tanga lang. O diba?
Insulto yun. Kasi nga, nauto na ni Trump si BBM, tapos tinawag pang good negotiator. Talagang pinaglaruan siya ni Trump doon. I mean naman, dapat yung statement mo, statement ni Lacson. Kasi siya tumakbo bilang alyansa. At ikaw na nagke-claim na DDS, dapat yung statement mo, yung statement ni Lacson. Budol ka rin eh. Mana ka sa kapatid mo, kaya sinasabi ko sa inyo, kayo huwag kayong magpapaloko sa mga Iminatics. Budol-budol yan sina Amy. Ano ba sabihin sa amin? May mga nakakausap kasi ako na believe kay Amy. Sabi niya, coach, kailangan natin sundin si Sara. Siya leader natin, sinabi suportahan eh. Teka muna, kami banateros, hindi kami sumuporta kami full time kay Sara. Pero hindi kami sumunod sa sinabi niya suportahan si BBM. So ibig mo sabihin, kung mali na naman si Sara, magpapauto na naman kayo sa mga Marcos? Nagkamali na siya kay BBM, inamin niya, nag-apologize siya. Sabi nga fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. Pambihira. Wala kayong kasawa-sawa mabudol. Pambihira kayo. Ginawa nyo ng karir katanga. Diba? Gusto nyo, yan na naman yung litanya nyo. Di ba yan din ang litanya nyo noon? Sinabi ni Amy, suportahan natin si Bongbong eh. Sunod naman kayo. Di nagkaloko-loko Pilipinas. Yung sinasabi ko sa inyo eh. Mag-isip kayo, hindi sinabi ng leader. Kaya nga ako lagi ko sinasabi, huwag kayo maniniwala sa vlog ko. Tingnan nyo kung totoo sinasabi ko. Totoo ba? Nabudol si Bongbong. Nanindigan kami before, hindi namin sinuportahan si Bongbong. Siya Sara, Duterte kami. Even si PRRD sinabi ayaw niya kay Bongbong. Ano ba naman kayo? Tapos ito na naman ang palusot ninyo. Sabi ni Sara. Baka naman may ano na dyan. Baka meron na kayong Ang ibang trade partners. Sa kabila nito, kinukonsidera pa rin ni Senador Vicente Soto III ang biyahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na most fruitful o pinakamabunga at produktibong pagbisita ng presidente. Ano daw? Ito si Tito Soto. Labas ang kulay mo, Tito Soto. Wala kang paninindigan. Pinaka-fruitful pa daw. Pinaka-productive na bisita ng presidente. Sa Amerika, zero tariff sila, 19% tayo. Saan kumalat ang utak mo, Tito Soto? Kakapanood mo ng School Bukol. Uy, paborito ko nung bata ko yan, ha? Lagi kong pinapanood yan, School Bukol. Pero hanggang Senado ba naman yung utak mo pang School Bukol? Pang eskalera? Pambihira. Aching! I mean, sabihin mo nga na ayos naman yung punta ni BBM doon. Malayo ka na sa katotohanan. Yung pang most fruitful, most productive. Paano naging senador to, Pilipinas? Kaawaan nyo ako, binoto nyo to si Tito Soto. Most productive na bisita. So, ibig mo sabihin, lahat ng bumisitang presidente sa Amerika, sobrang tanga. That is an insult. Pambihira ka, Tito Soto. Pambihira. Ganun katanga yung mga presidente nating bumisita ron? As into the max. Kasi katangahan yung ginawa ni Bongbong. So kung mas fruitful yan at mas productive yan, sobrang tanga talaga. Wow! Achiche! Labas ang kulay ni Tito Soto. Diba? Sabi ko sa inyo, malakas ang pakiramdam ko rito nung una pa lang nagmamadali sa impeachment eh. Ngayon, yung mga believe kay Tito Soto.
Yung mga panatiko ng Itbulaga ng TVJ. Okay pa kayo? Presidente Asher Kadapan Jr. Next topic tayo, pakinggan nyo to Pakinggan nyo po ito. Tingnan nyo kung gaano ka-defensive si Bongbong dito. Pero dito natin makikita kung gaano ka-weak, kahina, at sunog na utak nitong si Bongbong. Pakinggan nyo. Sir, Shanaz Salazar from RMN. Going back po sa tariff, how would you justify po sa Filipino people, especially to our small exporters and manufacturers, that a 19% tariff is acceptable or fair? Ayan. Ang tanong, paano nyo mo ma-justify sa mga Pilipino, sa mga negosyante sa atin sa bansa na yung 19% na tariff ng Amerika sa atin ay tama lang? Tingnan nyo ang sagot ng presidente nyo. It is not our decision. So I will justify any decision I make. But it's not my decision. That number doesn't come from the Philippine government. Last person. So you will have to ask. You will have to ask whoever imposed the 19% tariff how they justify it. I couldn't answer it. Yan. Hindi ko kayang sagutin yang tanong nyo about doon sa 19% na tariff. Hindi ko ma-justify. Hindi ko alam kung tama at bakit 19%. So, hindi niya ma-justify sa mga Pilipino, sa mga negosyante. Ang tanungin nyo, yung Amerika. Sila nagpataw niyan Sila ang tanungin ninyo. Weak. You are weak. Pumunta ka ron to negotiate. Kung pupunta ka ron at sasabihin mo lang sila ang nagpataw, ibig sabihin, kung anong ipapataw nila, okay ka lang. At ang sasabihin mo, yun ang sabi ng Amerika Anong gagawin ko? Kasi doon sa sagot mo, hindi ako yun Tingnan mo, nililigtas niya yung sarili niya. Hindi ko desisyon yan. Desisyon nila yun. Anong purpose mo pumunta ka pa ron? 20% ginawang 19. Pumunta ka pa ron. Sana naggawa na lang kayo ni Trump ng group chat. Pwede bang 19? Ako? Kung si Duterte siguro to, gusto mo 19? Gusto mo 20? Okay. Susundan ko yung sinabi ni Lacson. Dapat maghanap na tayo ng ibang partner. Pull out ko lahat. Lahat ng dadalhin naming produkto dyan, pull out ko. Dali namin sa iba. Dalin ko sa China. Dalin ko kung saan. Tapos, kung ayaw mo ng ganun, kasi malulugi tayo, hindi ako papayag na zero tariff kayo dito. Gusto mo kami 19? 19 din na ipapataw namin sa inyo. Be strong. Yun ang good negotiator. Kaya pinaglaruan ka ni Trump. Nakuha niya gusto niya sa'yo. Wala kang... Sila tanungin nyo. Hindi ako may gawa niyan. Di ba? Di ba labas ang kahinaan nito si Bongbong? Anong purpose mo kaya ka naging negotiator? Parang tawaran yan May bibiling kang kotse, di ba? Ito gusto ko, yun ang gusto niya. You meet halfway. Kaya nga negotiation Ayaw mo nung ano ko? Punta ako sa iba. Ang dami nagbebenta ng kotse. Bibili akong kondo, ito gusto ko, ito gusto mo. Ayaw mo akong bigyan ng ayaw mo yung gustuin ko. Punta ako sa iba. Ang dami kong bibilhan. Tama ba yung excuse nito? Paano naging presidente to? Nakakahiya tayong Pilipinas. Kayong mag-asawa talaga pag iniisip ko. Yan ang iniisip ni Trump sa ating mga Pilipino. Kaya tayong paglaruan. I so miss PRRD. Yung proud kang. Yung kaya mong ipagmalaki sa ibang bansa. Tignan mo to defensive. Hindi ako may gawa nun, sila tanungin nyo. Yung sagot na yon, pwedeng may hugot yun. Remember this,
may problema yung asawa niya sa Amerika. Definitely, there is a dead person with cocaine issue. Hindi na natin magtatanggihan. Tanggiman nila. I'm sure, buburahin na ng lahat ng US yan. Meron na silang ano dyan. Posibleng meron na silang agreement dyan. Kaya nga lumalabas dito na parang we are on the losing end. Posibleng na hostage to si Marcos eh. Ako, opinion ko lang ha. Na hostage to, kaya napapayag na lang eh. There is nothing he can do. Asawa niya andun eh. Pag kinasuhan yon, tapos na. Mag-push through man or hindi, mapapahiya sa Pilipinas. Hawak ni Trump lahat ng ebidensya. Ilapag mong ganyan, no? Ito, ebidensya namin sa asawa mo. I want zero tariff. Palabasin natin 19%. Para yung punta mo rito, may kabuluhan. That is very possible. O ka o hindi? Ito, ebidensya namin sa asawa mo. Kayo ang asawa, papayag kayo? Kasi yung agreement nila, tama si Lacson eh. The worst. Tapos yung pagsabi niya pa, hindi ako yun. So, parang meron na silang agreement ni Trump. Tingnan, sundan nyo ha. Parang meron na silang agreement ni Trump tapos nagtanong ito. Paano nyo ma-justify? So, ang dating, uy, wala kaming agreement ha. Sila tanongin ninyo. Hindi ko masasagot yan. Desisyon nila yan. Di ba? Parang defensive. Kaawa ang kabansang Pilipinas. Wala tayong mahihita sa mamang ito. Until 2028, wala tayong mapapalasa. Yung baha, lalala. Ekonomiya natin, lalaha. And magpapasok pa sila ng mga armas. I really hope na kung dumating ang war, kasi ako naniniwala ako, sooner or later darating ang war. I 1000% believe that there will be a second coming. So yung war is war. Mangyayari yan. Especially the players, Iran and Israel, yan na yung mga last days. So for me, I know mangyayari yung war. But wag naman sana sa panahon ni Bongbong. Nakakatakot. Hawak tayo sa leeg ng Amerika. Hawak siya sa leeg ng Amerika. Kawawa tayo mga Pilipino. Sana lang ako prayer natin. Kung meron mang mangyaring sigalot dyan, not on his term. Kawawa tayo mga Pilipino. Next topic po. Okay, pag-usapan natin ito ha. Yung baha, ibibintang sa Duterte Black. Duterte Black po. Hindi lang Duterte, Duterte Black. Nasa hot seat ngayon si SP Cheese Escudero dahil sa kanyang insertions umano sa 2025 budget. Saan nga ba nilaan ang mga siningit na pondo? Yan ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Tila na elbow ang education at health departments sa insertions sa 2025 national budget. Yan ang isa sa red flags na lumabas sa isang dokumentong nakalap ng Bilyonaryo News Channel tungkol sa di umano'y 142 billion peso budget insertions ni Senate President Cheese Escudero.
Nakasaad kasi sa dokumentong mas marami pa ang multi-purpose buildings kesa mga school building. Wala rin halos additional funding sa sektor sa kabila ng urgent need na mas maayos na educational facility sa Pinas. Katunayan, ang sektor ng infrastruktura ang may pinakamalaking biyaya sa pondo base sa dokumento. Si Escudero ang di umano'y finance chair sa Bicameral Conference Committee at nag-insert ng mga proyektong ito sa final version ng national budget. Inaasahang mananatili siya sa So, eto, sinisilip, etong insertions dyan sa BICAM. At hindi ko na ipi-play, no? Hanggang sa bandang huli ay maipapasok pa yung patungkol sa baha. Ito ang sa akin. Hindi ko po pinagtatanggol si Chis Escudero, okay? Tandaan nyo, ang dami kong video, binanatan ko yan kasi ginawang waiter ni Lisa. So, hindi po tayo pabor sa mga ginagawa ni Chis. Pero kasi, duda ako sa gawa ngayon. Openly, binanatan ko yung vice cam na yan. Kasi ngayon, maraming insertions yan eh. Napakadami ko ring videos about that. Marami akong vlog about it. So, binanatan ko yan lantaran. Asan kayo? Asan ang media that time? Asan ang pulahan that time? Asan ang mga tambaluslos that time? Asan ang mga pinklawan that time? Ngayon, bigla ninyong binuksan. Hindi ko sinasabing pabor ako dyan sa vice cam na yan, sa insertions na yan. Ulitin ko, binanatan ko yan. Pero kaduda-duda yung banat nyo ngayon. Kasi nung na-issue yan, tahimik kayo. Ngayon babanat kayo. Bakit? Dahil sa delay sa impeachment. At ang akala ninyo, kampe si Chis Escudero kay BP Sara. Kaya ngayon, iniipit ninyo. Kasi kung concerned kayo dyan sa vice cam na yan, ang tagal namin binakbakan yan. Hindi namin tinantanan yan. Hanggang during the election nga, binalik namin ang binalik. Ba't hindi nagsasalita yung pinklawan? Yung mga makamarcos, hindi nagsasalita dyan. Ngayon, linis-linisan kayo. Oh, di ba? Kasi yan yung sinasabi ni BP Sara eh. Pagka ayaw nyo na may nasasabi patungkol sa inyo, sa madaling salita, ayaw nyo nang pumapanik sa kabila. May kausap nga ako, dating sekretary eh. Mapunta lang ng Davao, pinaiimbestigahan ninyo. Mapunta lang ng Davao, iniitsapwera nyo na. Ibig sabihin talaga, pag may duda kayo na hindi nyo nahawak sa liig, gigipitin. Di ba? Oh. Ano sinasabi? Sisilipin yan. Saan daw napunta yung sa baha? Pambihira. So hindi nakasalanan ni Bongbong yung pinagmamalaki niya na merong flood control projects. Ang may kasalanan nun, si Chis at Duterte Black. Bakit sinabi? Marami pa nga napuntahan ng pondo, Malasakit Center. So Duterte pa may kasalanan? Duterte Black pa may kasalanan? Sa baha? Ang galing nyo talaga. Kasi magsusuna eh. Ano sasabihin? Ikukunik yan ni Bongbong. I don't know where the flood control funds went. Oh, I cannot find the flood control funds. Oh, may tuturo na sila. Si Chis. Kung sino-sino. Marcos, wag ako. Kung gusto mong ibintang yan sa kamera, go ahead. Kila tambaluslos. Pero huwag mo ibintang yan sa ano. Huwag ka maghanap ng buta sa Duterte Black. Kanyang liderato sa 20th Congress dahil yan sa Senate resolution na sign of support ng majority sa Senado.
Sa dokumento, Bulacan ang tumanggap ng pinakamalaking pondo na 12.08 billion at may breakdown pa ng halos 3 bilyon sa flood control. 3 billion naman para sa mga kalsada, 3.6 billion sa buildings habang lagpas 2 bilyon sa street lights. Second honor naman ang Sorsogon na balwarte ni Escudero na tumanggap umano ng 9.13 billion habang tumanggap din ang Davao ng lagpas 7 billion. Hindi nakasaad sa kung syudad ba ito ng Davao o buong rehiyon. Pati Davao, di ba? Kita nyo na yung magic. Karamihan sa line items, whole numbers ang nakasaad na pondo, hindi gaya ng exact costings sa ilang engineering plans. Halimbawa dyan ang road projects na nakasplit sa segments package A to E para tila makaiwas sa audit. Maging ang solar street lighting projects, equally funded ng 100 million pesos kada highway kahit magkakaiba sila ng sukat. Bukod sa kakulangan sa engineering details, lumitaw din ang lagpas 3 bilyong budget insertion ni Escudero on behalf of Senator. Di ba kanina, Davao. Ngayon, on behalf of Senator Bongo. Pipredict na naman natin. Yung flood control projects na pondo, ibibintang sa Duterte Black. Mastermind si Cheese. Ngayon, kasalanan pa. Di ba? Sinabi ko na rin yan na yung sabungero, nawawala, iko-connecta nila sa drug war. Nagkatotoo, sobrang nagkatotoo. Tingnan nyo to. Di ba? Ang daming babanggitin. Ang dami namang na insertions dyan. Well, anyway, ulitin ko, hindi ako pabor dyan sa mga insertions na yan. Binanatan natin yan. But why only now? Yung nanggigipit kayo dahil gusto niya na simula ng impeachment. Maraming salamat po doon sa mga hindi pa po subscriber. Sana po ay konting lambing subscribe po kayo. Malapit na po tayo maging kalahating milyon ng subscribers. And sana po paki-share nyo ito. Like nyo na rin. No? Lalong-lalo na yun sa yung hamon ng Banateros kay Torre. Maraming salamat po. God bless everyone.